Bakit yung mga tahimik, yun pa yung mas malayo ang nararating? It's because yung mga tahimik, hindi kasi nila kailangan mag-ingay. Did you notice? Yung mga tahimik, hindi nagpo-post ng plano. Hindi nagsasabi ng, watch out, malapit na. Hindi nag-a-announce ng next move. Hindi dahil sa wala silang ginagawa. It's because dahil may ginagawa sila at wala silang oras magsabi. Habang yung iba busy, magkukwento kung anong balak nila, yung mga tahimik, ginagawa na. Ang mga tahimik kasi na tao, alam nila that the moment you talk too much, you invite opinions, you invite distractions, and doubt. And they don't need that noise. Ang reason at bakit mas nagiging malayo ang nararating ng mga tahimik is that hindi sila gumagalaw for validation. Yung mga maiingay, yun yung kailangan ng reactions. Kailangan ng likes, kailangan ng comments, kailangan ng shares, kailangan ng approvals. Kapag walang pumansin, nawawala yung gana nila. Pero yung mga tahimik, gumagalaw kahit walang nanunood, kahit walang pumapalakpak, kahit walang may alam. And that's the difference. Hindi sila dependent sa external motivation. They are committed internally. At sa totoong buhay, commitment beats motivation every single freaking time. And of course, hindi kasi distracted sa comparison yung mga tahimik. Kasi yung mga tahimik na tao, malayo ang nararating kasi hindi sila busy tumingin sa ibang tao. Hindi sila nagtatanong ng, nauna ba ako? Or nahuhuli na ba ako? They just keep moving. Comparison kills momentum. Focus creates distance. Listen, kapag tahimik ka ngayon, hindi ibig sabihin na pag-iiwanan ka na. Minsan, tahimik ka kasi you are being refined. Hindi lahat ng malayo ang nararating dumadaan sa maingay na simula. Yung iba, dumadating ng tahimik. Pero pagdating nila, wala nang makakahabol.